Kasi unfair naman na eto nagtrabaho na siya for 12 months. Tapos waiting pa rin. Halos 6 months, 7 months na siya naghihintay. Tapos darating yung mga bago ngayon. Automatic, i-issuean sila ng PR. Eh, ito hindi pa rin ni-issue ng PR. You know what I mean? Parang unfair sa kanila. Parang hindi naman yata masyado makatarungan yun. Hindi makatarungan para sa mga matagal na nagsakripisyo na mas. Hi everybody! Kumusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon or gabi. Nasaan man po kayong parte ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Si Ayi po ulit ito dito sa Canada at bumabati ako sa inyo ng maligayang araw or magandang araw sa inyong lahat. And as what I promised last time from my last vlog, we will talk about the new pilot program for caregivers, wherein mag-i-issue na sila kaagad ng PR or permanent residency card for upon arrival. I think yun, parang ganun siya. So, as what I've mentioned last time, ay, pasensya na po kayo. Nandito ako ngayon sa balcony. Grabe kasi yung init. Magbablog sana ako kanina sa kotse. Kaya lang, grabe ang init kanina. I think kanina was about 43 degrees. So, baka ma-heat stroke ako sa loob ng sasakyan. So, dito na lang tayo sa balcony para medyo presko-presko ng konti. So, dapat na ma-sauce ko. Anyways, kagaya na na-mention ko sa inyo before, ako rin po ay product ng caregiver program na yan like 19 years ago. And as far as I remember, parang yung program namin before was natapos na siya around 2014. Parang tinapos nila yung program ng 2014. And then, nag-open sila ng bagong pilot program for caregiver. And this time, it's for, kasi yung before yung sa amin, it's about 24 months to finish before we can be eligible or we can apply for permanent residency dito sa Canada. So, yung sumunod na program, nung tinapos nila yung caregiver program namin, nag-open sila ng bagong pilot program for, may ipon. Nag-open sila ng bagong pilot program for caregiver, and this time it's they call it home, what do they call it, home child care support or provider, and seniors, ano ba isa, home support worker for seniors, parang ganon. Ang difference nila is that during our time, it was 24 months. You have to be either a live-in caregiver or a live-out type ng caregiver. And then, nag-reopen sila ng bago when they closed that pilot program. Nag-reopen sila ng bago, but yung sumunod sa amin is about 12 months na lang ang kailangan nilang bunuin, or they have to work straight ng yung program 12 months before they can apply for the permanent residency or to become an immigrant. So, kaya lang, yung program na yon, as far as I know, is matatapos na rin by the end of this month. So, I think kaya sila nag-open ng bagong pilot program is because para i-continue yung yung caregiver, or to make it, parang they're planning to make it like a permanent thing. Although, yung bagong pilot program nila for caregiver for this time is a much better kasi they're gonna be issuing right away upon arrival. They call it upon arrival. Mag-i-issue kagad sila ng permanent residency or you're already immigrant pagdating dito.
medyo nung unang narinig ko siya, medyo confused ako kasi sabi ko, um, paano yun? Kung immigrant na sila pagdating nila dito, pwede ba sila mag-change ng job? Kasi, syempre, kung pumasok sila as caregiver, are they gonna, can they change or they have to stay on the program or for how long will they gonna stay? Oh, somebody's or how long do they have to stay sa program to kasi immigrant na so medyo confusing sa akin yun if meron pa bang kailangan na kasi iniisip ko sabi ko parang maganda siya kasi advisable it's not advisable but it's advantage siya kasi automatic is immigrant na kayo, you know. So I think the last time na nabasa ko hindi pa nila ini-elaborate kung paano yung magiging program na to. Pero, ang mahirap sa ang mahirap sa sa pilot program na to is because it's so PR na kaagad You know, hindi mahirap isipin pero PR na kaagad kayo pagdating nyo dito. So, ang tendency nun, I think lang naman, opinion ko lang naman to, is masyadong ma-abuse yung system. Simply because um, automatic na Alam niyo yun? Yung bang parang pagdating nyo dito, hindi kasi nila kinaklaro if you have to finish the program, you have to stay as caregiver. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko do sa in-issue nung last time ni no immigration minister si I think it's Mark Miller, name niya is Mark Miller. So nung nag-announce siya in the beginning of June about the new pilot program which is magi-start siya by the end of December or end of this year 2024. So they're planning to accept application of about 15,000 applicants to come in on that pilot program na magva-vary siya from 2024 to 2026. Bali, mag-hire sila from that time. End of 2024 until 2026. So, yung 15,000 na yun, ang requirements kasi nila this time, although nung time namin, parang I think nung time namin is pwede ang placement agency. Pero this time, ang nire-require nila is kailangan direct yung job offer na meron. Kailangan hindi kayo po pwedeng hindi kayo eligible to apply for the pilot program kung ang employer ninyo is manggagaling sa placement agencies. So, medyo mahirap kasi sa ngayon unless may family kayo na tutulong sa inyo. Pero kasi ngayon ang hirap ng maghanap ng direct uh, na job offer or employer. Kasi nga sa sobrang tagal ng processing sa atin sa Pilipinas. Noong time ko, halos I think mga over a year bago ako nakaalis ng Pilipinas. And it took me 4 years dito sa Canada bago ako na approve or na-issuehan ng permanent residency. So, medyo matagal, So, I think ang issue is medyo mahirap maghanap ng uh, direct job offer. And then, the second one is kailangan binaba na nila yung level ng English proficiency. Parang level 4 na lang nila ngayon dito sa yung level 4 nila dito, which is I think equivalent sa high school natin. And then they require you to have a high school equivalent ng high school diploma nila dito,
which is, I think, mga second year college natin dyan. So, correct me if I'm wrong, maybe I'm wrong. Inquire nyo na lang, pero yun yung alam kong requirement nila. Plus, I think they also require you for work experience na related as a caregiver. Parang that's what they require. So, ang kagandahan naman nito sa nabasa ko is that hindi na nila parang hindi siya naka-close sa klase ng employer na let's say for family lang, if you're gonna be a nanny sa family lang, ganun. I think itong pilot program na to, ina-allow nila yung mga private home care uh, na mag-sponsor, na sila yung direct na mag-hire, parang gano'n, sila yung employer. So, before kasi sa time namin, kailangan family yung type. Instead na, let's say, kung magnanani ka sa family setting, ika nga. And then, kung sa matanda naman, kailangan nakalipin ka sa matanda and provided ka na matanda ng kwarto because you have to stay with her, parang gano'n. So, with this one, ina-allow na nila yung mga institutions or private home care provider. So, yung iba kasi, meron kasing private na, yung tinatawag na private home care provider is yung, let's say, private na sa bahay. Meron kasi mga ganun, yung, let's say, sa isang bahay, ginawa nila yung bahay parang seniors residence, a private seniors residence na, let's say, na nag-aalaga ng uh, 6 na matanda. So, parang ganon. So, they call it parang private home care provider. Or let's say, pwede rin ng nanny or sa mga like in a home setting din na yung may mga yung mga special needs ng mga bata. Parang ganun. So, ina-allow na nila sila para mag-sponsor. And the second thing na maganda rin dito is that they allow you to work temporary, part-time, parang ganun sa ibang lugar na hindi necessarily sa lugar ng sponsor nyo. You can work in another institution or in another private home care provider na hindi yung nag-sponsor sa'yo. So, they allow that. Kasi during ng time namin, hindi kami allow mag-work sa ibang employer. We have to be in one employer only for the whole span ng program. It's parang ganun siya. So, may maganda siya and at the same time, um, ang kagandahan talaga nun is yung may permanent residency kayo once you come in. Kasi yan usually ang problema dito, kapag dumating ka, let's say ni-release ka, 'di ba, ng sponsor mo. Or let's say matapos mo yung 24 months. And then on the process ka, tinatawag nila yun na parang open permit para makastay ka pa. So, habang naghihintay ka, parang wala kang status nung time namin. Wala kami mga status habang naghihintay kami ng approval ng application namin for permanent residency. So, during the span na wala kang status and then nag-expire ang Medicare card mo, hindi ka makaka-apply ng Medicare card kasi wala kang status. So, ang mahirap doon is hindi ka pwede magkasakit. Bawal ka magkasakit kasi mahal magkasakit kung hindi ka part ng Medicare nila dito. So, syempre, i-cover mo yun. You have to pay for your own bill. Kung ma-hospitalize ka, God forbid, wag naman sana. You know, yun yung mga times na naging problema namin before. Is like, we have to make sure na hindi kami magkakasakit kasi nga, napakamahal. Hindi kami covered nung time na yun. So, pag wala kang status, wala ka ring coverage. Parang gano'n. Which is napaka-unfair.
Napaka-unfair nung part na yun. Kasi syempre, kung isipin mo, nagbabayad naman kami ng taxes ng time na yun. Automatic naman every year we have to pay for our taxes and refund whatever, pero hindi kami covered kasi wala kaming status compare no sa let's say mga refugee, mga ganyan na pinapapasok ng time na yun, they're all covered, all from day one covered sila. So medyo unfair yun ng part sa part namin ng time na yun. So, yun ang kagandahan kapag pumasok ka ng PR, safe ka na. And at the same time, sa um, intindi ko or unawa ko doon sa program na yan, yung bagong pilot program na yan for caregiver, na upon during your application, i-include mo na yung mga um, immediate family mo na gusto mo maging part ng process. Let's say, makasama sa immigration papers mo. Para kapag dumating ka dito, yun ang confusing sa akin eh. I mean, pagdating mo dito, PR ka, pero makukuha mo na ba kaagad yung family mo? Kasi hindi pa nila ini-elaborate, kaya hindi ko siya ma, hindi ko siya ma-discuss sa inyo kasi hindi pa nila sinasabi kung ano ba talaga yung, do you have to work as how long do you have to work for caregiver program, medyo matagal ba, tatapusin mo ba siya for 12 months, although PR ka na, parang gano'n. So, I think parang gano'n ang mangyayari. Kasi, I don't think na papasok ka for pilot program ng caregiver and then once you come in and got your permanent residency card, sa iba ka naman magtatrabaho or ibang, let's say, sa office ka kagad magtatrabaho. Parang I don't think na magiging ganun ang sistema. I think nire-require pa din nila na you have to stay on the program. Sa pagkakaunawa ko ha. And one thing also na hindi ko naman sinasabi, hindi ako pabor, is like, ang sa akin lang is, sana, before nila i-start yung bagong program pilot program ng pag-i-issue ng permanent residency upon arrival, sana i-process na muna nila or issuehan muna nila ng permanent residency yung mga nakahang ang papers. Yung meron ng previous applications, ika nga. Yung nakapending ang application, naghihintay pa rin ng approval for their permanent residency. Sana unahin muna sila kasi syempre they worked already eh. Nandito na sila, nag-sacrifice sila, nahiwalay sila sa family nila for a while. So sana, to be fair naman din sa kanila, sana tapusin muna sila before sila mag-start ng bagong program para hindi naman unfair. Para for fairness ba, ika nga. Yung, kasi unfair naman na eto nagtrabaho na siya for 12 months. Tapos waiting pa rin. Halos 6 months, 7 months na siya naghihintay. Tapos darating yung mga bago ngayon. Automatic, i-issuean sila ng PR. Ito hindi pa rin ni-issue ng PR. You know what I mean? Parang unfair sa kanila. Parang hindi naman yata masyado makatarungan yun. Hindi makatarungan para sa mga matagal na nagsakripisyo na mas mauuna pang mapi-PR yung mga bagong darating kaysa sa kanila. Kasi sa pagkakalam ko, madaming backlog ng application for permanent residency sa previous caregiver program. So, I hope na settle muna nila yun para hindi naman unfair. At saka para makasama na rin nila yung family nila. Kasi medyo mahirap talaga. Noong time ko, talaga inabot ako ng yung 24 months ko na natapos ko yung program. It took another 2 years bago ko pa na sponsor or nakuha yung anak ko para makapunta ng Canada. So, I hope na medyo mapabilis nila ng konti yung processing para matapos muna sila before yung mga bago. Para patas naman ang laban. Ika. Masyadong, parang ang luwag-luwag naman masyado sa kanila
kung pagdating nila, automatic ganito na, samantala ang haba pa ng pila ng mga naghihintay. So, I hope tapusin muna nila yon before sila magsimula ulit. Kasi total, matatapos naman yung program nila yung last na pilot program nila is matatapos ng end of June. So, I hope na matapos muna nila or ma-issuehan muna nila yung mga nakapending before magsimula by the end of the year. So, and also one thing na medyo mag-ingat lang kasi syempre dahil masyadong maganda yung program na yan, I am so sure na maaabuso yung programa na yan. Kagaya din na nangyari sa international student program na masyado ring na-abuse. So, I hope na majority na makuha ay galing sa atin, sa Pilipinas. Kasi for sure, maraming kukuha niyan na galing sa iba ring bansa. Kasi maluwag yung klase ng yung entry mo, automatic, wala ka nang katatakutan, parang ganun. Parang member ka na, parang PR ka na parang you have the same privileges as a regular citizen. Ganun. Ang difference lang from the permanent resident to a citizen is that first is your passport will stay, as your country's passport, ika nga. So, kung Pilipinas kayo, ang passport nyo is sa Pilipinas pa rin. Kasi permanent resident lang kayo. So, pag nag-citizen kayo, then, mag-change kayo to Canadian passport. So, magkakaroon na kayo ng access to go in and out to other countries. And the second thing with that is, ang difference is, hindi lang kayo makakaboto. So, only citizens can vote. Parang gano'n. So, other than that, we're just equally the same. Yun lang naman ang difference namin. Dalawang bagay lang na the benefits are the same, taxes are the same, whatever benefits para sa mga bata, covered din kayo. It's the same thing. They're equal siya. Yun lang dalawang bagay na pinagkaiba. You cannot vote and you don't have the passport. Parang gano'n. So, I hope na medyo clear ang aking explanation. And, opinion ko lang naman ang mga na-opinion ko. So, ako lang naman to. So, maybe I'm wrong. You can correct me. You leave a comment. I-comment nyo lang. And, i-like nyo rin at i-share ang video na ito. So, para ma-spread natin ang magandang news sa lahat ng tao. So, I hope na maraming makinabang. So, I don't know how or when will they start the processing ng papers para sa pilot program na to. So, whoever is interested, basahin nyo na lang siya sa immigration website ng Canada, Citizen Canada, parang gano'n. So, I hope na everything will be okay with all of you na whoever is interested, I hope na palarin kayo or I hope na makasama kayo sa mga mapipili para makapasok. So, pray nyo lang. I-pray nyo lang lagi. So, hopefully, you'll never know. Magugulat na lang kayo na matupad ang mga pinapanalangin ninyo. I-manifest nyo. There's nothing wrong with it. You just have to pray exactly what you want in life. Like I always say, may lamok na. So, like I always say, just pray hard and manifest. Straightforward ng prayers para alam din ni Lord kung ano ba talagang gusto niyo. And yun lang naman. And I hope na nagustuhan niyo yung vlog ko ngayon. And thank you nga pala sa aking 20 subscribers for the last week. Thank you. And sana naman madagdagan kayo. Sana madagdagan naman kayo. I'm really grateful. I'm really grateful sa inyo, sa 20 subscribers ko. Maraming salamat. And I love you.